Okay mga idol, ito naman yung ating gagawin ngayon, yung spin motor dryer. Ito siya, micromatic yung tatak niya. Na-check ko na kanina yan, yung motor yung kanyang sira. Tinanggal ko na siya sa loob para diretso na lang tayong mag-troubleshoot. Tinanggal ko na sa loob yan. Ito yung sa loob niyan, wala nang laman yan, wala nang makina yan. Yan, wala nang makina sa loob yan, tinanggal ko na. Ngayon, ang gagawin natin ngayon, itong motor na to, itatry muna natin siyang i-repair. Hindi muna tayo bibili ng bagong motor. Check natin muli ito para makita nyo kung paano ko nasabi na sira na nga itong motor na to. Magkaroon din kayo ng idea kung paano nasisira yung mga motor ng spin motor dryer. Ito yung door na to, merong itong tatlong wire. Ito yan, meron siyang kulay blue, red at saka black. Ngayon, yung pinaka-common nito ay itong kulay blue. At mababasa naman natin dito sa kanyang manual yung kanyang common. Ngayon, yung isang tester natin, ilagay na natin sa kulay blue. Yung common, yan. Ilagay na natin dyan yan. Tapos ito, isa-isayin natin itong i-tester. Dapat yan mayroong resistance. Yung tester natin, i-set na lang natin yung tester natin. Kahit ilagay na lang natin sa diode test. Yan na rin yung buzzer mode nya. Meron naman resistance yan. Pwede rin dito sa mga ohms. Kaso ako dito ko na lang nilalagay. Para ma-detect natin yung mga shorted. Yan. Umpisa natin yung unahan natin yung kulay black. Yan. Dapat may reading yan. Ayan. Meron siyang reading 120 ohms. Ngayon naman yung kabila dapat meron din yan. Itong red. Ayan. Wala siya oh. Kahit na no. Wala siyang resistance. Ayan. Nasabi ko na sira na yung motor natin. Malamang yan, putol yan sa loob ng makina, motor. Ng mga nag-umidong mga winding, may isang naputol dyan. Ngayon, ang gagawin natin dyan, hanapin natin yung putol na yon. Ito, di 100% na magagawa natin yan. Pero kung mahanap natin yung putol at maidungtong natin, magagawa yan. Kaya swerte yan lang ang paggawa nating motor. Pag nagawa natin, swerte. Pag hindi naman, palit na motor. Bubuksan natin to. Meron siyang lock dito. Nakamuldi yan eh. Nakamuldi. Yan. Ito. Pupukpukin lang natin ang pako dito. Sa butas. Yung pinakamuldi niya. Matatanggal na yan. Tapos pagbalik natin, ganon din. Ito rin ang gagamitin nating pang-lock. Imumuldi natin muli dito sa kanyang butas. Mamaya papakita ko na lang sa inyo kung paano pagtanggal. Marito naman yan. Huwag niyong gagayahin yung mga idol ha, yung ginagawa ko na yan. Yung ipinatong na lang yung motor sa binti. Gabi na kasi mga idol, hindi na pwedeng magpokpok sa flooring. Kaya pinadali ko na lang, pinagtsagaan na lang nating buksan. Kaya pakita ko lang sa inyo kung paano ko tinatanggal yung mga lock.
Ayan, natanggal na natin mga idol. Para mahanap natin yung putol, yung mga tali na to, kalasin muna natin yan. Tignan natin yung mga nag-uumido, yung parang namumuti. Yan, malamang pag nakikita kayo ng puti-puti, malamang nandun yung putol niya. Kaya kailangan tanggalin muna natin to para makita natin yung rewind na yan. Mga idol, oh. Yan yung mga puti-puti na yan. Umido. Yan, malamang nandiyan dyan yung mga putol. Ang daming umido, oh. Ito di masyadong makapal. Yan, oh. Ito, sobrang dami. Ito, makapal. Babarasan natin yan mamaya para makita natin kung talagang nandyan yung botol. Yan, babarasan ko muna. Ayan mga idol. Nakita ko na yung mga putol niya. Ito, bali dalawa yung kanyang naputol. Magkabila, ito. Yung mayroong wire na to, saka ito. Pinagdugtong ko na yan. Yan, nahirapan pa akong maghanap ng isang putol dyan eh. Kinalkal ko muna bago ko nakita. Ayan o. Binulat ko muna yung yung rewind. Banda sa gitna yung putol niya. Ayan o. Ayan dati, nung unang pag-check natin ng motor na to, yung red wala siyang resistance, wala siyang reading. Bali yung may reading nang dyan, yung black tsaka blue. Ngayon, i-check na natin kung meron na siya. Ito na mga idol, testing na natin. Ito yung common na yung isang test brad natin. Ito yung test natin. Dati dito yung pula wala siyang reading. Ito lang ang meron. Sukatin natin muna kung meron pang reading yung black. Yan, meron siya. 109 ohms. Itong red naman, ayan siya. 77 ohms. Yan, okay na yan. Okay na yung mga idol. Nahuli natin na yung putol. Ngayon, ayusin muna natin to. Ikakabit natin isasarado na natin yung motor. Tapos itetesting natin kung uikot na siya. Okay, tambay lang kayo dyan mga idol. Ayan, ayos na. Ibinalik na natin yung winding na ginalaw natin kanina. Binalik natin sa kanyang pwesto. Tapos, binalutan natin ng masking tape para yung mga winding hindi siya magkalat sa gitna. Baka kasi pag linalagay natin yung rotor, matamaan yung mga winding, mapuputol na naman. Kaya yan. Ang pinagtali ko lang pala dyan mga idol, sinulid. Ayan, lalagay na natin sa kanyang, tatakpan na natin yan, lalagay na natin yung rotor. Testing na natin kung gagana na. Ito na mga idol, i-testing na natin. Tinakpan ko yan, pero hindi ko pa inigpitan yung kanyang lock. Hindi ko pa napukpok yan. Testing muna natin kung iikot siya. Ito, nakahanda na rin yung saksakan natin, yung capacitor nakalagay na. Tapos yung saksakan, isasaksak na lang natin yung extension niya, cord. Tignan nyo mga idol kung iikot na siya. Ayun. Pero isaksak mo natin ulit kasi gumagalaw eh. Hawakan natin. Oh, yan, idol. Okay na idol, oh. Umikot na yung motor. Ikakabit na lang natin yan. Tapos pa-final test na natin yung spinner natin. Okay, final test na tayo mga idol. Naikabit ko na yung motor. Hindi na natin titignan dyan sa basket kasi pagbukas natin yan, namamatay yung
tumitigil yung basket kaya nagbe-break, kaya sa ilalim na lang tayo tumingin. Ayan na mga idol. Ayan, abangan natin kung iikot na talaga yan. Pa-power on ko na mga idol. Yan, okay mga idol. Tapos na yung trabaho natin. Maganda pa yung ikot niya. Sana may napulot kayo na idea. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat.